Ayan, ganito po paggabi, no? Tumatambay kami ni Mama rito sa yard kapag gabi. Diyan nagdadasal siya. Ako naman umiikot-ikot dito sa yard, no? So, active na po yung mga breeders natin, no? Paunti-unti. Hindi pa 100% ay nag-aano na sila, nag-iitlog, no? Mangilan-ngilan pa lang yung nag-iitlog sa atin dito sa breeding pen natin na 6, no? So, ito, ayun, oh, may nagkakasta, oh. Kaya fertile na rin po yan, no? Ayun, kita nyo? Ayan, no? So, kung makikita nyo, talagang pwede nang ano yan. Ito, hindi muna natin sinamahan ng lalaki, pero may similia pa rin yung 2 to 3 eggs niyan, no? So, yung bukas, medyo alanganin na po yun, no? Kaya iniisip ko isasama na natin yung tandang natin dyan, okay? Ito, active na rin to. Ayan, active na rin itong pen na ito. Active meaning nag-iitlog na. Ito, active na rin to. Ayan. Ayan, no? Quality. And ito ang isa sa pinaka-active natin na layers ngayon. So, 42 heads po itong breeding materials natin. 36 heads yung inahin. 6 ang lalaki, no? So, pag tong lahat ng ito ay nag-iitlog na, sigurado ko 2 to 3 days lang, puno na yung incubator natin, no? Kasi 60 capacity yung incubator natin, 2 araw lang puno na, no? And then, yun nga ang plano, the rest, sa loob ng 21 day na ini-incubate natin yung itlog, ay, tawag rito, ibebenta natin yung itlog, no, as table egg. And syempre, kung sino yung mga gusto mag-acquire ng mga fertile eggs natin dito, magsabi po, kasi para mapili po natin yung best of the best, no, na fertile eggs for incubation, no. Kasi kung sasabihin nyo as table eggs lang, i-distribute po natin, no? I-distribute po natin yung mga itlog, no? Sa according to sizes. Kasi dito hindi pa natin tinitimbang ang itlog, no? So, pepresyohan lang po natin ng sa ngayon, no? Habang nagsisimula tayo ng presyong pangmasa, syempre, no? Ayan, no? Ito, malapit na rin po mag-itlog to mga to. Ayan. Marami-rami to. 24 na inahin dito. Ay, hindi 29. 29 na inahin. Kasi may isang lalaki tayo. 5-5 bawat kwarto. No? 29 po na inahin. So, isang tray na agad to, no? Tapos may isa tayong lalaki. Yan, iwanan na po natin yan. And then, 29. Yung layers natin, no? 29 doon. Plus 3. Ayan, no? Yung isa dito, wala na pong sakit, no? 2 na lang talaga. So, plan natin ibalik na doon. So, 29, 32. No? 32. 32 na yung future layers natin. Plus 2, 4, 6. 32. 38. Ito, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45, lalaki kasi yun. 45, 46, 47, 48, 49, 50, yan lalaki yan. 50, 51, 52, 53, no? 53. Meron pa tayo dito. 53. Ayan, oh. 3 yata yung lalaki dito. So, 53 plus 2, 4, 5. 53, 58, no? 58. Ayan. So, sabihin na natin 55. Yung layers natin, no? Future layers natin. So, itong mga to, buwan pa po to, no?
Ito, magi-start na po tong mangitlog this October or late September po. Magi-itlog na yan. So, ganun ang plano. Egg collection tayo sa mga breeding materials. And then, pag lahat na sila nangingitlog, kolekta natin yung itlog. Tapos, piliin lang natin best of the best na i-incubate natin na itlog. Walang crack, walang dark spots, sakto ang sukat, hindi maliliit, hindi sobrang lalaki. Yan po, no? Okay? And then the rest, pambenta na as stable eggs, no? So, pag napuno na natin yung incubator natin, kasi 60 capacity lang yon, sa loob ng 21 days na ini-incubate natin yung itlog, lahat ng iitlog nila, iipunin po natin. Tapos, ika-4th day or 5th day is ibebenta po natin, no? Kung ilan yung maiipon natin na itlog, yun po ang ibebenta natin sa mga parokyano natin. Okay? So, yun po, no? Syempre, kukulangin tong tray natin. Kukunti pa po to, no? So, didiskarte pa tayo ng mga tray. Kasi, tansya ko, no? Isang delivery lang to. Ubus to, no? Isang delivery lang yan sa 4-5 araw na collection natin. Mauubos po yan, no? Mauubos. So, tara, dito tayo sa brooder. Marami-rami na rin tayong layers. So, ang kasya po doon ay 80 heads, no? Doon sa growing pen 1 and 2 natin. At saka doon sa ating scratch pen, no? 80 initial layers natin. Tapos, pag every papisa po natin, no? At naka 4th week na sila or 1 month na sila or month old na, lalagyan na natin sa scratch pen muna. Then 2 months, 3 months, pag okay na at selected na, babato na natin dito sa kabila, no? Kasi kukunin na yung aso. Okay? Wala na aso dyan sa kabila. So, bato na lang ng bato. Ika 2 months, 3 months na mga manok natin dito sa yard, no? Bato na lang ng bato doon. Tapos, pag malalaki na yung mga tawag dito, mga tandang at kumikilo na ng 1.52 kilos, papakatay na natin, then ibebenta natin as meat type, no? At syempre, mag-iiwan rin tayo ng pansarili natin para matikman naman natin yung mga alaga natin, no? So, ito, ay, dalawa na. Ayan, oh, dalawa na yung mapipisa. Oh, di ba? Oh, di ba? Ito, wala pa. 4 po to, no? So, yan, dalawa. Mapipisa sa atin. Dalawa. So, itong humidity, pwede natin ipa 65 to 75 yan, no? 65 to 75. And then, ito pong ating DIY incubator. Iniisip ko gagamitin na rin natin to. No? Gagamitin na rin po natin to. Kasi nakapagpapisa naman na po tayo dito, no? At saka subok naman na natin yan. Yung mga unang naibenta natin na mga RTL na 8, yata yun o 10. Dito po galing yun, no? Sa DIY incubator natin. So, ang gagawin lang natin this time, papalitan natin yung wattage. Gagawin natin 50 watts siguro, no? Para at least maging effective siya, no? Effective. So, hindi tayo manghihinayang sa mga itlog na ilalagay natin dyan. Kasi pag nakuha naman po natin yung hatchability niyan, no? Napataas natin, solid tayo, no? Kung tansya ko, ang may lalaman natin dito, mga 80 na itlog, no? 80 eggs yan, no? So, 80, depende, no? 80 yata, nung binilang ko noon. Pero bibilangin natin yan sa hinaharap, no? So, dito tayo. Ito, bababa na natin to. Next Sabado. Sa susunod na Sabado po, no? Bababa na natin to mga to. So, ayan, hindi na sila nagkaroon ng cold stress. Meaning, okay na to. No? Okay na to. Okay? Ayan po. Doon sa baba, meron nagka-cold stress. 2 yata. Iniisip ko, ibalik muna rito. Sayang kasi inahin, no?
And then, eto dito, wala na pong alanganin. All goods na po to. Ayan o. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. May 13 tayo rito. Plus 6. Plus 6 dito. Ilan yon? 19, no? Meron pa tayong 19 na Rhode Island Reds po dito. No? Na soon magkakaroon pa tayo ng dagdag dun sa mga layers po natin. No? And ganon, sabi ko nga po, continuous breeding tayo rito. Kahit off-season, nakita nyo naman nakapagpalaki tayo, no? And continuous breeding, continuous egg collection and incubation, hanggat kasya po sa brooder natin ang mga sisiw, sige lang po tayo na sige, no? Kasi ito ang kabila, babakantin na po yan. Gagawin na nating ranging area po nila, no? So, ayan. Ito po yung mga resulta ng off-season natin. Tara, silipin natin. Nakita naman na natin yun, eh. Ito yung bahay, oh. Oh, di ba? Paglabas mo, manok bubungad sa'yo dyan. Ayan, oh. O, di ba? May bubong. May bubong. Ayan, oh. Ayan ang breeding pen natin. 6. Tapos scratch pen. Ayan po, no? So, ito ang resulta ng mga off-season natin. Di ba? So, yun lang pong update dito sa ating manok, no? Sa ating mga manok. Salamat po sa mga sumusuporta, sa mga viewers, no? Subscribers natin, followers natin, sa FB natin. Ay maraming salamat po. Yun lang po muna sa ngayon ang maibibideo natin kasi gabi na. So, God bless po sa atin lahat. And lumago po sana ang ating bahay. Peace!